What's up mga kasama? Welcome back to my channel at yun, ituloy natin yung ginagawa natin kahapon no? Kasi kung maalala nyo, kung napanood nyo yung video kahapon naglinis ako ng aquarium pero hindi ko nailipat yung mga dapat ko ilipat kasi nga parang ang haba na ng video natin, abutin na ng kalahating oras at baka maboard din naman kayo, so ginawa ko na lang ng next episode yung gagawin natin. So ayun, ang iniisip ko ngayon, tanggalin yung mga isda doon sa mga slot, tapos ilipat-lipat ko sila, no? Kasi bigyan ko yung tip, no, dun sa mga magbebenta o yung magsisimula pa lang mag-start magbenta ng isda. Mostly kasi yung mga yung mga nakalagay sa taas na yung diretso yung tingin mo doon sa taas. Yun yung mabilis mabenta, lalo na kapag nagpapa-walk-in ka. Siyempre pag unang dating ng mga ng mga bibili sa'yo ng isda, ang tingin niyan diretso lang. So ang ang recommended ko talaga na ilagay kung kayo magtitinda ng isda at gusto nyo mabenta agad, ilagay nyo sa ibabaw. Andyan lahat ng tingin yan. Ito yung mga eye level. Dito sa taas, medyo yan, titingala sila. Pero wala kasi akong nakalagay dyan. Yung mga hindi masyadong mabenta, o yung mga tinatago nyo, o kung yung mga, yung mga extra nyo lang na pamparami lang, sa baba, pwede na yun. Kasi yung sa baba, unang-una madilim. Ayan, kagaya niya, madilim pag walang ilaw. Tapos yung mga yung mga bumibili kasi, bihira na mauupo ng ganun yan para tumingin. At yung upo. So, ayun lang, ang ko lang sa inyo, ang tip ko lang sa inyo kung magbebenta kayo ng isda, yung mga pangbenta nyo talaga, yung pangmalakasan yung benta, ilagay nyo sa sa pinaka-ibabaw o doon sa diretso yung tingin ng mga bibili. Kasi yun yung agad yung makikita nila eh. So, ayun nga ang plano kong gawin. Yung mga pambenta ko dito ko ilalagay. Kahit hindi naman ako masyado nagpapapasok dito ayun, yun pa rin yung kasi mas nababantayan ko, kahit ako mismo mas nababantayan ko yung mga nandito sa taas, yung eye level lang, kaysa yung mga nandun sa baba. Yung mga nasa baba, minsan hindi ko masyado napapansin yan. So yung mga nasa baba, yan usually nilalagay ko dyan yung mga gino-grow out ko lang ng mga isda. Yung mga hindi ko masyadong inalagaan, na tinintay ko lang lumaki, yun yung mga nilalagay ko sa ganyan. So, ayun try nyo lang din kung sakali kasi alam ko makakatulong talaga. Makakatulong yun sa mga nagtitinda na alam mo yun, nagpapa-walking. Yun talaga yung una makikita ng mga bibili sa inyo. So, ayun na nga aalisin ko lahat tong mga to kasi ito mga tira-tira na lang. Ito breeder lang to. Dalawa na nga lang ang natira. Ito yung mga fry dati nung naglagay kasi ako ng paninda dito ay may nanganak. So, yung mga anak, ayan, lumalaki na sila. Naging joby na. Tapos yung mga male natin, ito binibenta ko to guys binibenta ko yung mga blue panda guppies na yan. Puro males nga lang. So kung meron naman may trip sa inyo bumili ng male, ayan, binibenta ko yan 50 pesos lang isa. Tapos may mga naiwan pa ako ditong balloon plate. Ang ganda ng mga balloon plate ko. Diba? Bilog na bilog. Pero ito muna unahin natin yung flower horn. Sinasabi ko sa inyo. Di yata hiyang to sa Di yata siya hiyang sa 75 gallons. Alam, tutulo. Paano ba to? Ano ba to? Mabilisan na lang. Kasi magkaan si Mrs. nagtutulog. Mabilis. Buo. So yun, tignan natin kung magiging mas okay siya dyan. Pakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko sa inyo, ayan kita niyo yung mukha niyan. Talagang full mask yan. Metal head to Carry bone crossbred yan. Hindi ko lang mapakook kasi, hindi ko alam, na-stress siya doon sa na-stress siya doon sa malaking aquarium Malaman natin dito sa sa 20 gallons kasi minsan may ganung mga flower horn. Marami kasing factor kung saan sila hiyang. Ganda rin na ito. Malaman natin kung nakaganda yan dyan. Tapos ito, yung plano natin dito medyo matrabaho yun. Siguro isang isang video yun pag ginawa natin. At kailangan ko i-drain yan bago ko malagyan ng lupa. So dito na muna tong isang flower natin. Tapos, ayun, tanggalin ko muna to yung mga pagsasamahin ko na lang siguro tong mga yung mga males ko dito na sasamahin ko na lang sila na blue panda. Tapos ito ililipat ko muna doon. Ay hindi, may mga fry ako dito. Ang hirap pala.
Ano ba yan? Ito, alisin ko na to. Lipat ko muna somewhere dito. Kaso wala rin ako ilalagay. Iniisip ko nga, nag-ayos ako ng isda pero wala akong ilalagay. Yung mga tetra natin dyan, pwede kong alisin yan. Ito, ililipat ko na lang siguro dun. Tapos, yung mga goldfish natin. May mga goldfish ako dyan na ano eh. Nakasolo lang. Eh, natanong natin dyan. Ano ba yun? Natanong. Tapos kasi. Lipat natin tong ating albino koi. Dito, dalawa lang naman yan. Namatay na isang female eh. Actually, dalawang female yon. Kasi dati tatlong female to. Ngayon, isang female na lang. Pero yung male natin nandiyan pa. At plano ko rin na ilagay na lang sa farm ang payat na nito. Parang may isakit na rin to kasi flat na yun dyan eh. Lalagay ko na lang sa farm yan. Baka bumalik pa. Tsaka yung male natin. Nilalamig din kasi sila dito. Hindi ko lang bakit eh. Sa labas naman, malamig din. Pero hindi naman ganun kaano. Hindi naman nagkakasakit kahit mga malalamig. Itong mga to, lalagay ko na lang dito sa kabila. Gala lang sila. Scoop lang. Kunti kasi ng female ko nito eh. Dami yung gusto bumili nito eh. Una-una, mura ako magbenta niya. Na trio ko na, 150. Sa iba, 200, 300 yan. Sa akin, mura-mura lang kasi farm price naman tayo eh. Bilis lang, di ba? So, wala na naman to. Anong ilalagay natin ngayon dito? Hindi natin alam kung anong ilalagay dyan. Ito, mga EBM. Bayaan ko na lang siguro to dito. Ay, kailangan ko pala maglagay na HB Blue. Yun, lalagyan natin to na HB Blue. Pipili tayo na HB Blue sa labas. Kuha tayo na HB Blue doon. Pipili natin to. So yun mga kaasang, no, kunin natin lahat ng HB Blue. At kailangan natin pilihan din to, no. Yan, dami. Tingnan natin kung may pwede na tayong ibenta kasi hindi ko pa nakikita yung actual size niya eh, kasi puro top view lang tayo dito. Pero mga jubi na yan malamang. Simutin lang natin yan. Tapos magbabalik ako dyan ng mga 5 piraso siguro. So yan guys, no, nakuha na natin. At medyo marami rin pala to. Dito natin ilalagay. Wait lang, ang hirap hawakan kasi. Hindi ko na na-focus. Alright, ito na yung ating mga HB Blue galing sa labas. So medyo, ang pansin ko medyo payat sila. Tama ba ako? Tama. Medyo payat sila, no? So, tututukan natin to, pakakainin natin to ng mas madalas para makahabol at meron naman akong BBS ngayon. So, 3 times a day natin to papakainin. Ito yung isa maganda na, kaso medyo payat. Medyo payat sila dun sa labas na yan. Ayun, pili tayo ng 5 piraso. Pumili na ako ng 5 dito. Yan. Ilalagay natin ito sa labas. At yan yung mga gagawin nating mga breeders soon. So ayan natin dumami yan dyan. Meron tayo dyan. So may natira pa pala. So hindi lang 5 to guys. May mga natira pa pala. Nagtago lang siguro sa halaman kanina. At yan. Paramihin natin ulit. Tapos itong mga to pipilian na natin to. At patatabayin muna natin dyan. Sa mga gusto bumili, pwede naman kayo bumili agad. Pwede naman natin pilian yan. At yung matitira dyan, patatabain natin dyan hanggang sa maubos na lang yan kakabenta. Ayan o, may maganda naman kaso medyo tingin ko parang ang payat eh, ang payat nila. Kulang sa kain to. Alright mga kaasa, ito naman ang ilipat natin, no, dahil nga sabi ko sa inyo, ililipat ko tong goldfish. At kakamayin ko na lang to dahil mas madali pang kamayin. Tapos, para tabi-tabi yung mga ano natin, yung mga goldfish natin yan, merong magkatabi dyan 2. Tapos yung mga glow tetra dyan na yellow yung ilalagay sa bakante na pinaglagyan natin ng goldfish. At syempre gagamit na tayo nito ng ating
fishnet. Kaso medyo mahirap puliin to. Ayan. Ayan. O, diba? Ang hirap ulihin. Oh. Hindi ko mahuli. Wait, yun. Nadali natin yung isa. So, yun. Dalawa na lang to. Binibenta ko to mga to nga pala, no? 35 ang isa. Meron tayong kulay red. Merong pink at yellow. Yan yung mga available. Hindi pa ako nakapag-restock ulit dahil nga malamig ngayon eh hindi ako nagre-restock pa ng mga isda. So yan, meron tayong red, may orange, o pink at yellow. Tapos pinagtabi natin dito yung ating dalawang goldfish na ginugroom. Ginugroom natin, sinolo natin dyan. Tignan natin kung gaganda sila ng ganyang setup. Ito, wala pang laman to. Tapos itong mga own breed natin, ito ginagawa ko na lang freebies yung mga danyos na yan. Tapos ito nga pala, meron pa isa dito. Gold dust naman to. At meron pa mga gold dust dito. Bakit na nag-isa ka doon? Tapos itong ano natin, no, may tinira akong isang isang blue panda dito doon sa mga nabenta ko. Nagtira ako na isa, sabi ko, kailangan ko ng male na ipapares doon sa isang naiwan natin na female. Kaso ang problema ko, mukhang female din yata itong kinuha ko. Kasi lumaki na siya ng konti ngayon. Kaso mukhang female, mukhang malaking tiyan niya, tapos may kulay orange yung tiyan niya. Ayan, ganyan kasi mga female. So, hindi ko mapaparisan tong isang to na breeder natin yan eh. Kaso kasi namatay yung kasama niyang male dyan. Kaya mag-isa lang siya dyan. So, wala akong male, wala pa rin akong male. Ito, ilagay ko na rin tong isa na to. Meron tayong black molly dito. Yan. Hindi na ako mag-i-stock nito dahil mahirap, matagal mabenta dito yan. Yan yung mga molly natin. Kaso ang problema natin, anong ilalagay natin doon sa mga vacant natin? Ang dami kong vacant dito, mukhang kailangan na natin bumili ng mga isda. So yun mga kasang, tinitignan ko itong goldfish na to, ko ililipat ko sa labas kasi mas maganda sa labas kasi may sunlight. At nagmo-molt kasi sila na mas mabilis pag naaarawan sila. Parang may red spot tong sa. Kaso ang problema ko, pag nilagay ko ito sa labas, wala ako ilalagay dyan sa 20 gallons na yan. So yan, ganda na nito. Isa na to talaga, galing kay Mitra's Backyard yan. Gumanda na ulit. So ayun, ano pa ililipat natin? No? Wala na nga talaga akong mga isda dito. So iniisip ko bumili ng mga bagong strain ng gapi ulit. Magdagdag tayo ng strain para naman may binibreed tayo dito at hindi sayang yung ating tubig. Yan, itong breeder natin, try natin isalang ulit siguro yan. Bukas. Try natin isalang bukas yan. So, ayun guys, ayan lang muna ang ayusin natin ngayon at mag-isip pa ako ng gagawin. Kung anong pwede natin gawin. Sa mga gustong mag-avail, ayan, may HB Blue tayo, 150. Ibenta ko yan ng trio, 150 lang. Sa ngayon, no, kasi medyo maliit na juby pa yan. Pag lumaki yan, gagawin natin 200 yan, syempre. Tapos, itong ating Blue Panda Guppies, 50 pesos din ang isa niyan. Male lang, wala akong female, puro male. At ilipat natin itong ating Red Balloon Platy. Sige pa natin ilipat yan. Ganda nito guys. Ang daming di pumapansin nito. Ang mura ko na magbenta nito, no, 25 pesos na lang isa niyan. Tignan nyo naman yung Red Balloon Platy ko. Bilog na bilog talaga. Diba? Ang ganda niyan eh. Bakit ayaw nyo bilhin? Ang dami ko niyan guys. Ayan. Medyo mahina siya ibenta. Pero pag may bumili, maramihan talaga. 20, 10 pieces, gano'n. So, nag-i-stock ako niyan. Kada pupunta ako sa farm, nag-uwi ako ng 20 pieces niyan, 10, 30. Yan, binibenta ko nga ng 25 pesos lang isa niyan. So, ayun guys. Kung may naisip pa kayong gawin, comment nyo lang. Pero ngayon, tapusin muna natin ang video na ito. Fish out!